Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na hindi isinilang para ipagsigawan, kundi para itago sa mga sulok ng mata, sa mga lihim na buntong hininga, at sa mga gabing tahimik pero puno ng tanong. Sa isang bayan na pinamumunuan ng tradisyon at takot sa kahihiyan, umiira lang isang uri ng pag-ibig na bawal banggitin. Isang pag-ibig na kailangang ikubli sa likod ng ngiti, iwasang mahuli ng matang mapanghusga, at itanggi kahit sa sariling puso. Dito nagsimula ang kwento ng dalawang babaeng hindi dapat nagtagpo ngunit itinadhana. Ang isa ay nabubuhay sa anino ng mga lihim ng kanyang pamilya, habang ang isa naman ay dahan-dahang nilalamon ng mga misteryong matagal nang ibinao ng bayan sa limot. Sa bawat pagkikita may mga tanong na hindi masagot. Sa bawat titig may mga lihim na pilit kumakawala. At sa bawat tibok ng puso, may panganib dahil hindi lahat ng pag-ibig ay pinapayagang mabuhay. Ito ay kwento ng WLW na pag-ibig, misteryo, at mga katotohanang maaaring sumira hindi lang ng relasyon, kundi ng buong pagkatao. Isang forbidden love na kailangang pumili. Magmahal sa dilim o mabuhay sa kasinungalingan. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga landas, wala nang ligtas dahil ang pag-ibig, kapag ipinagbawal, mas lalong nagiging mapanganib. Tahimik ang bayan tuwing dapit hapon, parang may kasunduan ang lahat na huwag mag-ingay. Sa ganitong oras, mas lumalakas ang mga alaala lalo na ang mga alaala na pilit ibinaon sa limot. Bumaba mula sa lumang bus ang isang babae, hawak ang maliit na maleta. Matagal na niyang hindi naririnig ang tunog ng kalsadang ito, pero kabisado pa rin ng katawan niya ang bawat hakbang. Si Shana iyon bumalik hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Sa bulsa ng kanyang jacket ay nakatiklop ang isang liham. Walang pangalan ang nagpadala, pero malinaw ang mensahe. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng ina mo, bumalik ka. Huminga siya ng malalim. Ilang taon niyang tinakasan ang tanong na iyon kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang ina at kung bakit parang masyadong mabilis nakalimot ang buong bayan. Sa kabilang dulo ng kalsada, may isang babaeng nakatayo sa harap ng maliit na bookstore. Tahimik lang itong nag-oobserba. Parang sanay na sanay makakita ng mga taong may dinadalang bigat. Si Eureka, isang babaeng kilala sa pagiging tahimik pero laging mulat. Napansin niya ang estrangherang kakarating lang. May kakaiba rito hindi lang sa itsura, kundi sa lungkot na parang matagal nang kasama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis na umiwas ng tingin si Eureka, pero huli na. May kumurot sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, parang may lihim na muling nagising. Samantala napahinto si Shana sa paglalakad. Hindi niya kilala ang babaeng iyon, pero may pamilyar na init sa titig nito. Parang matagal na silang nagkakilala sa isang panahong hindi niya maalala. Hindi dapat ako nagbalik, bulong niya sa sarili, pero nanatili pa rin siya sa kinatatayuan. Sa bayang ito na puno ng bulong-bulungan at bawal na katotohanan, nagsimula ang isang ugnayang hindi inaasahan. Isang ugnayang hindi lang magbubukas ng mga lihim ng nakaraan kundi maglalapit sa dalawang babaeng hindi dapat magmahal sa isa't isa. At sa unang pagkikitang iyon, hindi pa nila alam na ang simpleng titigan ay magiging simula ng isang forbidden love na may kasamang panganib, misteryo at katotohanang kayang sumira ng lahat. Gabi na nang tuluyang maglakas loob si Shana na lumabas muli. Tahimik ang inuupahan niyang bahay, pero maingay ang isipan niya. Paulit-ulit. Bumabalik ang sulat na naghatak sa kanya pabalik sa bayang minsan. Niyang tinakasan. Naglakad siya patungo sa sentro ng bayan hanggang sa mapatigil sa harap ng isang maliit na bookstore na may mahinang ilaw.
May kung anong pamilyar sa lugar, parang may alaala siyang pilit umuusbong. Sa loob abala ang isang babae sa pag-aayos ng mga libro. "Pasensya na," sabi ni Shanna mula sa pinto. "Bukas pa ba kayo?" Napatingin ang babae at sandaling napatigil. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. "Oo," sagot ni Eureka, mahinahon ang tinig. "Sandali pa." May katahimikang namagitan sa kanila, hindi awkward, pero mabigat. Parang parehong may gustong itanong, pero parehong nag-aalangan. "Matagal ka na bang nandito sa bayan?" Tanong ni Shanna. Pilit gawing casual ang tono. "Buong buhay ko," sagot ni Eureka, sabay balik sa pag-aayos ng libro. "Ikaw?" "Bumalik lang," sagot ni Shanna. "May kailangan akong hanapin." Napatigil si Eureka. Hindi lahat ng hinahanap dito. "Gustong matagpuan," sabi niya, may babala sa boses. Napahigpit ang hawak ni Shanna sa bag. "Tungkol ito sa pagkamatay ng nanay ko." Doon tuluyang tumahimik ang bookstore. Matagal bago muling nagsalita si Eureka. "Kung ganyan ang pakay mo," sabi niya, marahan ngunit seryoso, "dapat mag-ingat ka." "Alam ko," sagot ni Shanna, "pero ayoko nang mabuhay sa tanong." Dahan-dahang isinara ni Eureka ang librong hawak. "Kilalang-kilala ko ang nanay mo," amin niya, "at alam kong hindi aksidente ang nangyari sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Shanna. "Ibig sabihin, may alam ka?" "Marami," sagot ni Eureka. "At iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng mag-usap dito." Lumabas sila sa likod ng bookstore. Sa isang iskinita na tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag. Ramdam ni Shanna ang kaba, pero may kakaibang ginhawang kasama si Eureka. Parang may kakampi siya sa wakas. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Shanna. Diretso ang tingin. May sandaling katahimikan bago sumagot si Eureka. "Dahil may utang ako sa nanay mo," sabi niya, "at dahil ayokong maulit ang nangyari." Sa di kalayuan may aninong gumalaw. May nakamasid. Hindi iyon napansin ni Shanna, pero napansin iyon ni Eureka at dun niya naintindihan na ang simpleng pagtulong ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib. At sa gitna ng misteryo, may isa pang bagay na unti-unting namumuo, isang koneksyon na hindi dapat, pero hindi rin kayang pigilan. Isang pag-ibig na ipinagbabawal sa bayang punong-puno ng lihim. Kinabukasan, kumalat ang balita sa bayan na may bumalik na anak ng babaeng matagal nang patay. Hindi man lantaran, ramdam ni Shanna ang mga matang sumusunod sa kanya habang naglalakad siya sa palengke. "Hindi ka dapat bumalik," bulong ng isang matandang babae habang nag-aabot ng sukli. Napalingon si Shanna. "Bakit po?" tanong niya, pero hindi na siya sinagot. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking nakaupo sa harap ng lumang tindahan ng kahoy. Tahimik lang, pero malinaw ang pag-iwas ng tingin. Napansin niyon ni Eureka. "Si Mang Eliseo," sabi ni Eureka kay Shanna. "Isa siya sa huling nakakita sa nanay mo." Lumapit si Shanna. "May maitutulong po ba kayo?" Maingat niyang tanong. Umiling ang matanda. "Ibaon mo na lang sa lupa ang mga tanong mo," sagot ni Mang Eliseo. "May mga taong handang pumatay para manatiling tahimik ang nakaraan." Nanlamig ang sikmura ni Shanna. Bago pa siya makapagsalita, tumayo na ang matanda at tuluyang umalis. "Banta ba iyon?" tanong ni Shanna, mahina ang tinig. "Babala," sagot ni Eureka. "At totoo." Gabi nang magpasya si Shanna na puntahan ang dating bahay ng kanyang ina. Sumama si Eureka, kahit alam niyang delikado. "Hindi kita dapat sinasamahan," sabi ni Eureka habang binubuksan ang kalawangin na gate, "pero hindi rin kita kayang iwan." "Salamat," sagot ni Shanna, may lambot sa boses.
Sa loob ng bahay makapalang alikabok, ngunit sa isang sulok may kahong tila bagong galaw. Binuksan niyo ni Shanna at napaupo sa sahig. Nandito pa rin, bulong niya. Mga lumang litrato, isang kwaderno, at isang pulang panyo ang laman ng kahon. Kinuha ni Eureka ang kwaderno at binuklat. May mga pangalan dito, sabi niya. At sa akin. Napatingin si Shanna. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Eureka. May relasyon kami ng nanay mo, amin niya. Isang relasyon na itinuring ng bayan na kasalanan. Nanginginig ang kamay ni Shanna. Kaya pala. Pinagbantaan siya, dugtong ni Eureka. At nang gabing mamatay siya. Huli na akong dumating. Tahimik ang biyahe pa uwi. Mabigat ang lahat ng salitang hindi pa nasasabi. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Eureka, hindi tumitingin. Umiling si Shanna. Hindi, sagot niya. Mas naiintindihan kita ngayon. Tumigil sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Hindi sinasadya, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Mabilis sanang bibitaw si Eureka, pero pinigilan siya ni Shanna. Hindi ko alam kung tama ito, sabi ni Shanna marahan. Pero nararamdaman ko, bawal, sagot ni Eureka. At mapanganib. Pero totoo, tugon ni Shanna. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at takot, umusbong ang isang pag-ibig na alam nilang maaaring sumira sa kanila, ngunit pinili pa rin nilang damhin. At sa likod ng mga punong kahoy may matang muling nagmasid. Hindi lahat ng lihim ay handang manatiling lihim. Hindi nakatulog si Shanna ng gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Eureka, ang lihim ng kanyang ina, ang bantang nakabitin sa kanila, at ang damdaming pilit niyang kinokontrol. Kinabukasan, may sobre na nakasingit sa ilalim ng pinto. Tumigil ka na. Walang lagda. Walang paliwanag. May nagbabantay sa'yo, sabi ni Eureka nang makita ang sulat. At hindi na ito simpleng chismis. Hindi ako atras, sagot ni Shanna. Mas matagal na akong natakot. Sa labas ng bahay, may lalaking kunwaring nag-aayos ng motorsiklo. Ngunit malinaw sa mata ni Eureka sila ang pinapanood. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya, at maghanda. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ni Eureka, isang babaeng dating guro sa bayan, may nahanap silang lumang record sa munisipyo. Maraming binura rito, sabi ng matanda habang hawak ang lumang folder. Pero may isang dokumentong nakalusot. Binasa ni Shanna ang papel at napaupo. Hindi aksidente, bulong niya. May pirma ng opisyal. Tumango si Eureka. Pinrotektahan nila ang isa sa kanila. Tahimik ang silid, pero ramdam ang galit at lungkot. Kung ilalabas natin ito, sabi ni Shanna, sisirain natin ang bayan. O baka palayain, sagot ni Eureka. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa gitna ng takot, mas lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Gabi na nang magbalik sila sa bookstore. Sarado, tahimik, ligtas akala nila. Kung may mangyari sa akin, sabi ni Eureka, marahang tinig. Huwag kang magsisisi. Lumapit si Shanna. Hindi kita iiwan. Hindi na napigilan ng damdamin. Sa pagitan ng takot at pagnanasa, nagtagpo ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pangako at panganib. Hindi ito dapat, bulong ni Eureka matapos ang halik. Pero nangyari na, sagot ni Shanna. Sa labas may yapak na dahan-dahang papalapit. At sa sandaling iyon, alam nilang ang pag-ibig nila ay hindi na lihim, ito'y isa ng hamon sa buong bayang ayaw sa katotohanan. Napatigil ang dalawang babae nang marinig ang mahinang katok sa pinto ng bookstore. Walang salita ang kasunod, tanging presensya lamang na mabigat at nagbabanta. Huwag kang gagalaw, bulong ni Eureka.
Sabay hila kay Shana palayo sa ilaw. Mula sa siwang ng bintana may aninong dumaan. Isang lalaki ang tumingin sa loob. Parang sinisiguro kung may tao pa. Kilala ko yan, sabi ni Eureka, mababa ang boses. Tauhan ng konsehal. Nanlamig si Shana. Ibig sabihin, tama tayo. Tumigil ang yapak. Pero hindi nawala ang pakiramdam na may nagbabantay pa rin. Makalipas ang ilang minuto, saka lamang sila muling huminga ng normal. Kailangan nating ilabas ang ebidensya, sabi ni Shana, determinadong tono. Kahit ano pa ang mangyari. Kapag ginawa natin yon, sagot ni Eureka, seryoso, wala nang atrasan. Matagal na akong walang inuuwian, tugon ni Shana. Mas mahalaga ang katotohanan. Napatingin si Eureka sa kanya, halo ang takot at paghanga. Matapang ka, sabi niya. At iyan ang dahilan kung bakit ako natatakot para sa'yo. Lumapit si Shana at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo na kailangang mag-isa. Sa gitna ng dilim ng bookstore, may desisyong nabuo, isang desisyong kayang magpabagsak ng mga makapangyarihan at kayang sumira sa kanila kung mabigo. Sa labas muling umandar ang motorsiklo. At sa paglayong iyon, mas naging malinaw ang katotohanan. Ang pag-ibig nila ay hindi na lamang bawal, ito ay mapanganib. Madaling araw na nang maghiwalay muna sila. Hindi ligtas na sabay silang umuwi, iyon ang napagkasunduan, kahit labag sa loob nilang dalawa. Mag-ingat ka, sabi ni Eureka habang inaabot ang isang lumang cellphone kay Shana. Ito lang ang gamitin mo kapag may emergency. Tumango si Shana. Ikaw rin, huwag kang magtiwala kahit kanino. Pagkalipas ng ilang oras, kumalat sa bayan ang balitang may naghalughog sa dating bahay ng ina ni Shana. Wasak ang pinto, kalat ang mga gamit pero wala na ang kahon. Nang makita iyon ni Shana, parang gumuho ang mundo niya. May nauna sa atin, sabi niya, nanginginig ang boses. Alam nila. Dumating si Eureka hingalin. May nagsabi sa konsehal, bulong niya. At alam ko kung sino. Sinong nagsabi? Tanong ni Shana. Pilit pinipigil ang galit. Sandaling nag-atubili si Eureka bago sumagot. Si Mang Eliseo. Nanlaki ang mga mata ni Shana. Akala ko ba babala lang ang sinabi niya. Takot siya, paliwanag ni Eureka. At sa bayang to, ang takot ay mabilis maging pagtataksil. Mula sa di kalayuan, may narinig silang sirena, hindi pulis, kundi pribadong sasakyan ng konsehal. Masyadong mabilis, masyadong diretso. Kailangan na nating umalis, sabi ni Eureka, sabay hawak sa kamay ni Shana. Ngayon na, habang tumatakbo sila palayo, ramdam ni Shana ang bigat ng katotohanan. Ang kalaban nila ay hindi lang isang tao, kundi isang buong sistemang handang manahimik kapalit ng dugo. At sa unang pagkakataon, naisip niya ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa katotohanan? At para kay Eureka, nagkubli sila sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Isang lugar na matagal nang hindi dinadalaw ng kahit sino. Humahagupit ang hangin sa mga tuyong dahon, parang mga bulong ng bayang ayaw pa ring tumahimik. Huwag kang lalabas, sabi ni Eureka habang sinisilip ang paligid. Kung may sumunod man, makikita natin agad. Umupo si Shana sa sahig, yakap ang tuhod. Hindi ko inakala na aabot sa ganito, bulong niya. Isang tanong lang ang gusto kong masagot. Lumapit si Eureka at umupo sa tabi niya. Kapag binungkal mo ang katotohanan, sabi niya, laging may gustong magbaon ulit nito. Tahimik silang dalawa sandali. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang pagod at takot sa kanilang mga mukha. Pero mas malinaw din ang koneksyon na hindi na nila kayang itanggi. Kung may mangyari sa akin, sabi ni Shana. Marahang tinig, huwag mong sisihin ang sarili mo. Maring umiling si Eureka. Hindi kita iiwan. Kahit kailan, may tunog ng sanga na nabali sa di kalayuan.
Sabay silang napatigil. May tao, bulong ni Eureka. Pinatay niya ang maliit na ilaw at hinila si Shanna palapit. Sa dilim magkadikit ang kanilang mga noo, pareho ang mabibilis na hinga. Natatakot ka ba? Tanong ni Eureka, halos pabulong. Oo, sagot ni Shanna. Pero mas natatakot akong mawala ka. Saglit na nagsalubong ang kanilang mga labi, hindi mapusok, kundi puno ng pangako. Isang halik na parang panata sa gitna ng panganib. Sa labas ng kubo may mga yabag na umiikot. At sa katahimikan ng kagubatan, malinaw ang isang bagay. Habang mas lumalapit sila sa katotohanan, mas humihigpit ang hawak ng panganib sa kanilang dalawa. Madaling araw nang humupa ang mga yabag sa paligid ng kubo. Walang nagsalita sa loob, pareho silang takot na baka ang kahit munting tunog ay magbunyag ng kanilang kinaroroonan. Mukhang umalis na sila, bulong ni Eureka matapos sumilip sa siwang ng pinto. Pero hindi ibig sabihin ligtas na tayo. Tumango si Shanna. Hindi sila titigil hanggat hindi nawawala ang ebidensya. May naalala si Eureka. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa bag ang isang lumang cassette tape gasgas. Kupas, pero maingat na itinago. May isa pa, sabi niya, mabigat ang tinig. Ito ang huling ibinigay ng nanay mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Shanna. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil natatakot ako, amin ni Eureka. At dahil kapag pinakinggan mo ito, wala nang balikan. Pinindot nila ang play gamit ang lumang tape player sa kubo. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang babaeng nanginginig pero matatag. Kung may makarinig nito, ibig sabihin ay hindi na ako ligtas. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng bayan ang siyang dahilan ng lahat. At kung mangyari man ang masama sa akin, huwag ninyong hayaang mamatay ang katotohanan. Napaluha si Shanna. Boses niya yan, si bulong niya. Hindi siya sumuko. Hindi, sagot ni Eureka. At ayaw niyang sumuko ka rin. Biglang may ilaw na tumama sa labas ng kubo. Isang flashlight. Isa lang pero sapat para magpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Kailangan na nating umalis, sabi ni Eureka. Mabilis na tinatago ang tape. May taong mas malapit sa atin kaysa sa akala natin. Habang tumatakas sila palabas ng kagubatan, mahigpit na hawak ni Shanna ang kamay ni Eureka. Sa gitna ng takot, may isang desisyong tuluyan ng nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya babalik bilang biktima. Babalik siya bilang tinigang magbubunyag ng katotohanan kahit ang kapalit ay ang pag-ibig na ipinagbabawal. Madaling araw nang makarating sila sa lumang gusali ng radyo ng bayan, isang estasyon na matagal nang hindi ginagamit, pero minsang naging tinig ng katotohanan. Doon na pagkasunduan ni Eureka at Shanna na tapusin ang lahat. Kapag nailabas natin ito, sabi ni Eureka habang inaayos ang lumang recorder, wala nang makakapagpabalik ng dati. Tumango si Shanna, mahigpit ang hawak sa cassette tape. Matagal nang patay ang dati para sa akin. Sa oras na umandar ang transmitter, umalingaw-ngaw sa buong bayan ang boses ng ina ni Shanna malinaw, matapang at puno ng katotohanan. Binanggit ang mga pangalan, ang mga banta, at ang lihim na pilit itinago ng mga makapangyarihan. Sa labas nagkagulo ang bayan. Dumating ang mga pulis, kasunod ang konsehal galit, nanginginig, at wala nang maskarang suot. Huli na kayo, sabi ni Shanna habang lumalabas sila. Narinig na ng lahat. Tahimik si Eureka, pero nakatayo siya sa tabi ni Shanna walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ng bayan kundi gulat. At sa gulat na yon, nagsimulang gumuho ang mga kasinungalingan. Lumipas ang mga buwan. May mga kaso, may mga paglilitis, at may mga taong tuluyang nawala sa kapangyarihan. Hindi naging madali, may mga banta, may mga gabi ng takot, at may mga panahong muntik na rin silang sumuko.
Ngunit nanatili sila. Sa isang tahimik na umaga sa ibang bayan, magkatabing umupo sina Shana at Eureka sa harap ng maliit na bahay na tinawag nilang bago nilang simula. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Tanong ni Eureka. Marahang tinig. Tumingin si Shana sa langit bago sumagot. Hindi lang sagot, sabi niya, kundi ang lakas na magmahal kahit bawal. Ngumiti si Eureka ngiting walang takot, walang pagtatago. Kung babalik man ang sakit, sabi niya, pipiliin pa rin kita. Hinawakan ni Shana ang kamay niya. Ako rin. Hindi man tinanggap ng lahat ang kanilang kwento, sapat na sa kanila na alam nila ang totoo at pinili nila ang isa't isa sa kabila ng lahat. Dahil may mga pag-ibig na hindi kailangang ipagpaalam sa mundo para maging totoo. At sa dulo ng misteryo, takot at dugo ng nakaraan, may dalawang babaeng nanindigan para sa katotohanan, para sa alaala, at para sa pag-ibig na hindi kailanman dapat ipinagbawal. Hindi lahat ng pag-ibig ay isinilang sa liwanag. May mga pag-ibig na kailangang lumaban muna sa takot, sa kasinungalingan at sa mundong ayaw umunawa. Ang kwento ni Shana at Eureka ay paalala na ang katotohanan, gaano man katagal ikubli, ay laging hahanap ng tinig. At ang pag-ibig, kahit ipagbawal, ay patuloy na titibok sa pusong handang manindigan. Sa bawat lihim na nabunyag, may sugat na gumaling. Sa bawat panganib na hinarap, may pag-ibig na mas pinili kaysa takot. Ito may kwento ng dalawang babae na hindi lang nagmahal, kundi naging matapang. At kung sakaling may pag-ibig kang itinatago, tandaan mo, ang totoo at dalisay na pagmamahal ay hindi kailanman kasalanan.